Sa pinakasilangang bahagi ng Mediterranean, ay may isang maliit na bansa na halos sakop ng disyerto, nilalamon ng init, at naaapektuhan ng kakulangan sa tubig. Sa loob ng mahabang panahon, ang Israel ay hindi kilala bilang lupaing sagana, bagkus ito ang halimbawa ng bansang nakikipaglaban para lang magkaroon ng sapat na patubig at pagkain para sa sarili nitong mamamayan. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, isang hindi pangkaraniwang bagay ang nangyari sa bansa. Sa lupain kung saan ang ulan ay bihirang bumagsak, kung saan ang ilog ay kakaunti, at kung saan ang lupa ay pinatitigas na parang pinunit ng init ng araw, ay biglang umusbong ang malalawak na taniman, modernong lungsod at mga lugar na tila hindi mo aakalain, na minsan ay itinuring, na wala ng pag-asa. At sa pinakagitna nito, dumadaloy ang isang bagay na dati ay imposible, isang ilog na gawa ng tao, isang malawak na sistema ng tubig, na nagbago sa buong bansa. Hindi ito engkanto, hindi ito milagro, kundi resulta ng siyensya, engineering, teknolohiya, at matinding pangangailangan. Ito ang dokumentaryo ng kung paano lumikha ang Israel, ng isang higanteng river system sa gitna ng disyerto, isang proyekto na nag-angat sa buong bansa, at nagbigay ng pag-asa sa buong mundo, na kahit ang pinakatuyong lupa, ay kayang buhayin. Ito ang kwento ng laban na halos hindi maipanalo, planong halos hindi maisakatuparan, at pangarap na halos imposible. Ngunit sa dulo, ito rin ang kwento kung paano tinukoy ng isang bansa ang sarili nitong kapalaran. Pero bago tayo magpatuloy ay i-like mo na ang ating video, dahil malaking tulong po ito sa aming mga YouTuber. Mag-subscribe, pindutin mo na rin syempre yung notification bell, at piliin mo yung all, para palagi ka updated sa ating mga latest videos. Ang Israel ay may kakaibang klima, kung saan ang hilaga ay medyo basa, ngunit ang gitna at timog ay halos purong disyerto. Sa katunayan, mahigit 60% ng lupain ay sakop ng Negev at Araba, dalawang rehiyong kilala sa taas ng temperatura at kakulangan sa tubig. Sa karaniwang taon, tumatanggap ang ilang bahagi ng Negev ng mas kaunting ulan, kaysa sa ilang rehiyon ng Sahara Desert. Ang ilang lugar ay umaabot lamang sa 20 mm ng ulan kada taon. Sa madaling sabi, halos walang pwedeng mabuhay dito. Ang Jordan River, na isa sa iilang natural na ilog sa bansa, ay may kabuuang haba na humigit kumulang 251 kilometers, ngunit ang volume nito ay napakaliit, at pababa ng pababa bawat dekada, dahil sa daming diversion at climate change. Ang Sea of Galilee, ang pinakamalaking freshwater lake ng Israel, ay lumiliit at unti-unting bumababa ang lebel ng tubig. Noong 1950s at 1960s, dumating sa punto na ang buong bansa ay nasa bingit ng matinding water crisis. Ang tubig para sa inumin, pagluluto, agrikultura at elektrisidad ay sabay-sabay na kinukulang. Dahil dito, malinaw ang tanong na kailangan nilang sagutin, na kung walang natural na ilog na dadaloy sa bansa, ay kung kaya ba gumawa ng sarili nilang ilog. Noong kalagitnaan ng ika-20 siglo, ipinanganak ang isang radikal na ideya, ang National Water Carrier, ang plano na magdadala ng tubig mula sa hilaga papunta sa gitna at timog, gamit ang network ng pipelines, canals, tunnels at reservoirs. Hindi ito simpleng patubig project, kundi ito ang magiging gulugad ng buong water system ng Israel, isang artificial river na dadaanan ng tubig, na parang natural na dumadaloy. Ang Sea of Galilee, ang magiging pangunahing source. Mula rito, dadalhin ang tubig pataas, pababa at pahaba, sa mahahabang distansya. Kakailanganin nito ang mga pumping station, na kayang umakyat ng higit 372 meters, para maitulak ang tubig sa matatarik na lugar. Kasama sa plano ang pagputol ng bato, pag-ukit ng lupa, pagbuo ng tunnels na daan-daang metro ang haba, at pagkonekta ng mga tubo na may sukat, na halos kasing laki ng bus. Maraming expert sa buong mundo ang nagsabing impractical ito, dahil sa sobrang mahal, sobrang delikado at masyadong mahirap para sa maliit na bansa, na halos kakasimula lang ng ekonomiya. Pero sa bansang Israel, ay may isang bagay na hindi mawawala, ito ang pangangailangan, at sa mga bansang kapos sa tubig, ang pangangailangan ay mas malakas, kaysa sa mga pagdududa. Noong early 1960s, nagsimula na ang konstruksyon. Sa mga bundok ng Galilee, ang mga inhinyero ay naghukay ng napakalalaking trenches, para sa unang phase ng kanal. Ang mga bulldozer, excavator at crane ay nagtrabaho araw at gabi, upang mabuo ang major channels, na magdadala ng tubig patimog. Isa sa pinakamahirap na bahagi, ay ang pagbuo ng Solomon Tunnel,
isang malaking tunnel na mag-uugnay sa unang segment ng daluyan. Hinukay ito sa solid na bato, at libo-libong tonelada ng debris ang kailangang alisin. Ang mga tubo at kanal ay hindi basta-basta inilatag, dahil kinailangan nilang pag-aralan ang bawat bundok, bawat slope at bawat uri ng lupa, para matiyak na tatagal ito ng ilang dekada. Sa ilang bahagi, ang tubig ay dumadaloy sa bukas na kanal, at sa iba naman ay nakatago sa ilalim ng lupa, gamit ang steel at reinforced concrete pipes. Kapag pinagmasdan mo sa satellite images, para itong ugat ng puno na dahan-dahan na kumakalat sa katawan ng bansa. Samantala, pagkatapos ng mahigit 7 taon ay natapos ang proyekto, at sa unang pagkakataon sa kasaysayan, ang tubig ay dumadaloy mula sa hilaga hanggang timog, sa lugar na halos hindi pa nakadinig ng boses ng dumadaloy na ilog. Pero ganun pa man, kahit may tubig na, ngunit limitado lang ang supply, at hindi ito pwedeng gamitin nang walang pag-iingat. Dahil dito, ipinanganak ang isang revolusyonaryong imbensyon, at ito ay walang iba, kundi ang drip irrigation. Ang prinsipyo nito ay napakasimple, ngunit sobrang makapangyarihan, kung saan bigyan mo ang halaman ng eksaktong patak ng tubig, sa mismong ugat nito, at wala ng sobra. Sa halip na buhusan ang buong lupa, ang bawat halaman ay may maliit na tubo, na naglalabas ng patak-patak na tubig, at sapat lang ito para mabuhay. Ang resulta ay 50 hanggang 70% na pagtitipid sa tubig, mas magandang ani at mas matibay na halaman, kahit nasa gitna ng disyerto. Ito ang nagsimulang bumago sa agrikultura, kung saan ang mga lugar na dating tinatawag na patay na lupa, ay nagsimulang magkaroon ng mga greenhouse, at experimental farms. Ngunit habang lumalaki ang populasyon ng Israel, ay lumalaki rin ang pangangailangan sa tubig. Ang Sea of Galilee ay unti-unting bumababa ang waterline, at ang Jordan River naman, ay lalong humihina. Noong early 2000s, nagbanta ang isang bagong krisis, kung saan maaaring maubusan ng tubig ang bansa, sa loob ng ilang taon, kung hindi sila kikilos. At dito pumasok ang teknolohiya, na magiging isa sa pinaka-importanteng bahagi ng modernong Israel, ang desalination. Pinag-aralan nila ang paggamit ng seawater reverse osmosis. Ang hindi maiinom na tubig dagat, ay pinipilit dumaan sa napakanipis na membrane, hanggang sa maging freshwater. Nagpatayo sila ng malalaking desalination plants, sa baybayin ng Mediterranean. Ito ang Ashkelon, Akim, Hadera, Sorek at Ashdod. Bawat isa ay may kapasidad na gumawa ng napakalaking volume ng tubig. Sa loob lamang ng isang dekada, naging isa sila sa pinakamalaking desalination power sa buong mundo, at halos kalahati ng buong freshwater supply ng bansa ay nanggaling sa dagat. At dito nabuo ang ikalawang yugto ng kanilang artificial river. Ang tubig na nilikha mula sa dagat ay ipinapadala sa mga kanal at pipelines na konektado sa national water carrier. Sa ganitong paraan, ang tubig dagat na nalinis ay literal na naglalakbay ng daan-daang kilometro papunta sa Negev Desert. Mula sa tabing dagat, ito ay dumadaan sa mga pumping stations at reservoir, patungo sa mga taniman at mga lungsod sa timog. Ang dating hindi maisip, ngayon ay nangyayari, kung saan ang tubig dagat ay dumadaloy sa disyerto, pumupuno ng mga tangke, at nagbibigay buhay sa lupa. Sa loob ng ilang dekada, ang Negev Desert ay nagsimulang magbago. Ang dating maruming kulay ng buhangin ay unti-unting napalitan ng mga patches ng berde. Sa mga lugar tulad ng remote Negev at Arava Valley, ay nagkaroon ng malalawak na pataniman ng peppers, dates, kamatis, ubas, sweet potatoes, at iba pang gulay at prutas. Ang Arava Valley mismo, ay naging isa sa pinakamalaking export regions ng Israel, pagdating sa gulay, na nagbibigay ng mahigit 60% ng agricultural exports, ng naturang bansa. Kahit ang mga global astronauts, na nagte-training para sa Mars missions, ay pumupunta dito, dahil sa kakaibang tanawin, na kombinasyon ng wasteland, at green civilization. Habang naglalago ang agrikultura, lumago rin ang ekonomiya ng mga desert cities tulad ng Beersheba, na ngayon ay isa sa pangunahing university at tech hubs, sa bansang Israel. Nagkaroon ng malalaking solar energy farms sa disyerto, dahil sa malawak na espasyo, at matinding sikat ng araw. Ang mga solar fields na ito ay nagbigay ng malaking bahagi ng renewable energy supply ng nasabing bansa. Ang mga bagong lungsod ay nagkaroon ng sapat na tubig para sa residensyal, komersyal at industrial na paggamit, isang bagay na imposible noong kalagitnaan ng 1900s. Sa maikling panahon, ang disyerto ay hindi na simbolo ng kagutuman at kawalan ng pag-asa,
kundi simbolo ng potensyal at modernong innovation. Ang tagumpay ng Israel ay hindi lamang dahil sa desalination at drip irrigation, kundi ito rin ay bunga ng matinding disiplina sa water management. Gumagamit sila ng AI at mga sensor upang malaman ang exact water consumption, leakage points, at irrigation timing. Ang mga satellite images ay tumutulong sa pag-monitor ng mga crop health. Sa mga urban area, ang mga leak ay napakababa, kung saan mas mababa sa 10%, habang sa ibang bansa naman, ay umaabot ng 30 hanggang 60%. 85% ng wastewater ng Israel ay nililinis at ginagamit muli sa agrikultura, isang record na walang ibang bansa ang nakakapantay. Kapag may bagyong bigla ang nagdadala ng ulan, ang sobra-sobrang tubig ay ibinabalik sa aquifers para hindi masayang. Sa madaling salita, bawat patak ng tubig ay pinapahalagahan. Sa loob ng mahigit 50 taon, ang Israel ay unti-unting lumayo mula sa kahirapan sa tubig. Ang bansa na minsang umaasa lamang sa natural rainfall ay ngayon may kapasidad ng gumawa ng sarili niyang freshwater supply. At ang pinaka-importanteng aral ay hindi hadlang ang kalikasan sa tao na handang mag-isip, mag-innovate, at magtrabaho. Ang desyerto ay hindi na para lamang sa buhangin at kawalan, dahil sa tamang teknolohiya, ito ay maaaring maging tahanan ng mga lungsod, taniman, industriya at buhay. Bago tayo magtapos ay i-like mo na ang ating video, dahil malaking tulong po ito sa aming mga YouTuber. Mag-subscribe, pindutin mo na rin syempre yung notification bell, at piliin mo yung all, para palagi ka updated sa ating mga latest videos. Ito ang kwento ng Israel, isang maliit na bansa na hinamon ng kalikasan, ngunit pinili nitong baguhin ang sarili nitong kapalaran. Sa pamamagitan ng engineering, desalination, drip irrigation at matinding determinasyon, lumikha sila ng ilog sa lugar na walang ilog, nagbuhay ng lupa na walang buhay, at nagbago ng disyerto na walang pag-asa. Sa dulo, ang mensahe ay malinaw, ang tubig ay hindi lamang biyaya, kundi ito ay kayang likhain, at ang buhay ay hindi lamang dumarating, kundi ito ay kayang itayo, kahit sa pinaka-imposibleng lugar. Ito ang kwento ng bansang nagpaagos ng tubig, sa lupaing walang ulan. At ito ang paalala, na kapag ang tao ay nagpasya, ang disyerto man, ay kayang mapuno ng buhay. See you on our next videos.